morning. Ayan, so nagising ako ng 6:30 AM. Ang silaw nung nagpa-araw na rin ako. Kasi, ito yung tsura natin ngayon. So, sa napapansin ko, parang hindi na nagpapantay yung aking mata. Ito, sa kanan ay malaki. Ito, normal. So, napapansin ko kahapon, parang may namamaga. Namamaga yung part na to. So, sabi nila, based sa research ko ay normal daw yun kasi may iniinom kang gamot. At kailangan lang bantayan, kailangan hindi manilaw yung mata ko kasi ibang ano na yun. Ibang ibig sabihin na pag nanilaw yung mata ko. Yan, so, pagising ko, nag-poops ako. As in, ganun talaga. Yun yung symptoms niya. Kapag meron kang hyper, madalas kang mag-poops. And halos wala nang maipoops, sige, poops pa din, ganun. So, yung poops ko, tabi-tabi po sa mga kumakain, yung poops ko ay loose, as in, basa na siya, ganon. So, ngayon, nagtimbang ako. Yung timbang ko ay 48 kg. So, ito yung napansin ko last 2 days ago. Pagising ko sa mga umaga ay 48 na lang ako. So, sa gabi, bago ako matulog ay 49. Ayan. So, actually, minomonitor ko yung timbang ko kasi kailangan nasa tamang level pa ako ng aking katawan, yung timbang ko. Kumbaga, okay pa siya sa height ko, ganon. So, kailangan hindi ako bumaba sa 48, ganon. So, kumakain ako ngayon. Meron akong pipino. Ayan. Ayan. So, actually, inumpisan ko na yan kanina pa kasi. Tapos, meron akong kalamansi. Lemon juice. Ayan ang aking iniinom kasi yun lang yung meron ako. And, ito naisip ko, pag hindi ako kumain, lalong babagsak yung aking katawan. So, pagkagising ko sa umaga, hindi na ako gumagalaw, kaya nagbabalat na ako or nag-aasikaso na ako ng kakainin ko kasi pag gumalaw pa ako ng hindi pa ako makain, ay babagsak yung aking timbang. So, kumakain na ako. And, ang hirap pa ng may sakit na ganito kasi hindi lahat ay pwede mo siyang kainin. So, marami siyang bawal. So, isa na dyan, number 1, yung mga tinapay, which is ay paborito ko. Mahilig ako ng tinapay. So, ngayon ay bawal na ang mga tinapay. Actually, kung ang tinapay bawal, kasi nga ay meron siyang sugar, so bawal din ako magkanin. Kasi ang kanin, although hindi man siya lasang matamis, pag napupunta siya sa ating katawan, ay nagiging glucose siya. So, nagiging sugar siya sa ating katawan. So, yun yung napag-isip-isip ko na hindi pwede na kumain din ako ng kanin kasi baka mamaya lalong lumala yung aking thyroid and baka ma-diabetic ako kapag kain ako ng kanin. So, yun. So, actually, maraming bawal. And, as much as possible, kailangan ko siyang iwasan kasi meron akong 1 month lang. After a month na gamutan, tapos pagiging mabait sa sarili, ay babalik ako sa doktor, magpapatest ulit ako. So, titingnan doon kung nag-normal na ba yung aking TSH, saka yung FT4. So, kailangan maging normal range sila. So, ngayon, as in, kaka-google ko, makakanood ko ng mga video, yung kung ano ng mga kinakain nila. Yun, nililista ko. And bukas, ay mamamalengke kami. So, ito, nakalista na yung aking mga bibilhin na mga gulay. Kasi as in, maraming bawal. Bawal ang itlog, kasi nga ang itlog ay mataas sa iodine, lalo na yung kulay dilaw, yung yolk. Tapos, bawal din ang manok. Tapos, meron mga bawal na mga gulay. Although, pwede naman siya kainin, kaya lang, kailangan small amount lang, huwag magsusobra kasi nga hindi siya maganda sa aking thyroid na hyper. So, parang napapansin ko yung aking mata ay Graves' disease kasi lumalaki yung aking mata sa kanan. So, yung aking hyper ay Graves' disease. So, ito yung aking mga bibilhin. Yan. Yan, dami, diba? Puro mga gulay ito kasi yung sinerch ko din yung mga isda na pwede kong kainin kasi hindi lahat ng isda ay pwede kong kainin. Merong isda na sobrang taas ng iodine. So, kailangan ko siyang iwasan. And yung first video ko na in-upload noon ay kumain ako ng tahong at saka kumain ako ng seaweed, which is hindi siya pwede sa akin, bawal na bawal. So, buti na lang, hindi ko sila naubos. Nakakain na ako noon, tapos nakapag-research ako. Hindi ko siya naubos, kinabukasan, pinakain ko kay Michael. So, kasi nga, tinanong ko din yung nanay ko, hindi pa ako nagre-research. So, tinanong ko yung nanay ko, sabi niya, oo, maganda daw yung tahong, tsaka seaweed. Yung pala, yung tahong at tsaka seaweed, para lang yun sa mga may sakit na hypothyroidism. Yung mga, mabagal kumilos, yung mga tinatamad. Although ako nararamdaman ko na tinatamad akong gumalaw.
pero nilalabanan ko. Sila yon, tapos yung lumalaki yung kanilang thyroid sa labas, yun, yung kanilang goiter. So, yun yung mga hypo na kailangan kumain nung kulang sila sa iodine. So, kailangan nila ng iodine. Tsaka ito pa yung mga bawal sa akin, yung mga cheese, mga gatas, lahat yun. Which is, meron kami dito sa ref namin. Yun, so ngayon, ay kay Michael na lang. Pero iniingatan ko din si Michael. Siyempre, ayoko naman magkasakit si Michael. Yun. Tapos itlog, stop na muna ako kumain ng itlog kasi asin bawal na bawal. So, yun. Tapos, yung galaw ko ngayon ay sobrang limitado. Hindi na ako ganun na nagja-jogging. As in, walking na lang kasi ba't pa ako mag-exercise? Ito naisip ko, ba't pa ako mag-exercise? Yung katawan ko nga bumabagsak na. So, mga stretching na lang and pabilad sa araw. Kasi, yung ibang vitamins na nakukuha ko noon sa mga pagkain ay hindi ko na siya nakukuha ngayon. Kasi nga, hindi ko na siya kinukonsume. Like yung gatas, di ba? Cheese, mga ganon. So, mataas yun sa calcium. So, ngayon, bumabagsak yung aking calcium. Dahil nga, hindi na ako nakakain ng mga pagkain na nagpo-produce ng calcium. So, ngayon, nagre-research ako, hinahanap ko siya sa mga gulay. Kasi may mga gulay na mayroong source of calcium. And sa mga nag-advise sa akin na uminom daw ako ng supplement, as much as possible, iniiwasan ko muna yung mga supplement ngayon kasi nga, baka mahirapan yung liver ko, ang dami ko nang iniinom na gamot. So, yun. So, hanapin ko na lang siya sa gulay. Doon, kailangan lahat ng gulay makain ko. And kailangan talaga gulay. And sabi ni Michael, tinatanong niya ako palagi kung kaya ko pa daw. Kasi syempre, hindi naman kumikilos pa rin naman ako sa bahay, naglilinis pa rin naman ako. Kaya lang may time na, alam mo yun, yung pagsunod-sunod yung ginagawa. Like, magmamap. As in, hinihingal ako, nahihirapan akong humiga. And kagabi, naramdaman ko, natutulog ako, patulog na ako noon, kinakapa ko yung dibdib ko, ang bilis ng tibok ng puso ko, as in. So, yun ang kinakatakot ko na baka magka-problema din yung aking puso dahil nga sa hyper. Tapos, ang ginagawa ko na lang, kasi meron mga seasoning na dala si Michael noon galing sa Amerika. Like, marami. Yung cinnamon, as in marami pa kami noon. Cinnamon, pwede din siya sa akin. So, meron akong turmeric, yun ang ginagamit ko. Actually, lahat ng, pag nagluluto ako, hindi na ako naglalagay ng kung ano-anong mga pampalasa dito sa Pilipinas. Hindi na as in. So, ang ginagawa ko na lang, konting asin lang, yung ginagamit naming asin, ay pink salt. Yun, konting nilalagay ko yun sa pagkain pag nagluluto ako. Tapos, ay kahit anong pagkain niya, nilalagyan ko ng cinnamon tsaka turmeric para lang makonsume ko siya, maipasok ko siya sa katawan ko. So, yun muna yung update for today's video. Magang umaga, pawis na ako. Mapapansin nyo sa dito ko ay as in pinagpapawisan na. So, yan. So far okay pa naman ako. So, Lord, pinagpipray ko na sana malagpasan ko to sakit na to, and sana yung mga taong kaparehas ko ay laban lang and talagang iwasan yung mga bawal, as in